Isang malamig na winter noon. Walang pwedeng laruan ng mga estudyante at unti-unti silang nababato sa loob ng gym. Hanggang isang guro ang gumawa ng idea na magbabago sa lahat. Noong taong 1891, sa Springfield, isang malamig na taglamig ang nararanasan. Sa loob ng Springfield YMCA Training School, ang mga estudyante ay hindi makalabas para makapaglaro. Walang aktibidad, walang sports. Habang tumatagal, mas lumalaki ang boredom. Sa gitna ng sitwasyong ito, may isang guro na physical education na naghahanap ng solusyon. Ang kanyang pangalan ay James Naismith. Hindi lang siya basta guro. Isa siyang taong may pananaw. Alam niyang kailangan ng mga estudyante ng laro na makapagpapalabas ng enerhiya pero hindi marahas o delikado. Sa maraming pagsubok at pag-iisip, nabuo niya ang isang simpleng konsepto. Isang bola, 2 basket at isang layunin. Gumamit siya ng soccer ball at 2 pitch basket na ikinabit sa magkabilang dulo ng gym. Ang unang layunin ng laro ay simple. Ihagis ang bola at ipasok ito sa basket ng kalaban. Sa unang bersyon ng basketball, wala pang dribbling. Kapag nahawakan mo ang bola, hindi ka pwedeng tumakbo. Kailangan mong ipasa ito sa kakampi para makagalaw. At bawat score, kailangan pang kunin ang bola mula sa basket. Dahil sarado pa ito noon, may 13 original na rules na ginawa si Naismith. Lahat nakatuon sa disiplin, teamwork at control. Hindi inakala ni Naismith na ang simpleng ideyang ito ay lalago ng ganito kalaki. Mula sa isang gym sa Springfield, kumalat ang laro sa ibang paaralan, lungsod at bansa. Unti-unting binago ang laro. Nilagyan ng butas ang ring, pinayagan ng dribbling, at naging mas mabilis ang gameplay. Sa paglipas ng panahon, ang basketball ay naging isa sa pinakasikat na sport sa mundo. Naging bahagi ito ng kultura sa iba't ibang bansa, lalo na dito sa Pilipinas, kung saan kahit sa kanto lang, may ring at bola na. At sa professional level, lumaki ito hanggang sa mga liga tulad ng NBA. Sa likod ng bawat tirang 3 points, bawat pass break, at bawat buzzer beater, may kwento na isang idea na nagsimula sa simpleng layunin. Bigyan ng pag-asa at galaw ang mga estudyante. Kung nagustuhan mo ang kwento na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Salamat sa panonood.